Hay nako Antoinette, hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo nagugustuhan ang Martin na yan. Sabi ni Aling Cora, ang kasamahan ni Antoinette sa opisina. Janitor lang yan, samantalang ikaw manager. Hindi kayo magkalebel. Tiningnan ni Antoinette ang kaibigan. Cora, hindi naman sa lahat ng bagay. Antas ng pamumuhay ang batayan ng pagmamahal. Tsaka gwapo si Martin, malaki ang katawan. Ibang dating niya. Gwapo, malaki ang katawan. Naku Antoinette, marami namang gwapo at malaki ang katawan na may mas magandang trabaho. Patuloy ni Cora na tila hindi kumbinsido. Tsaka narinig ko, dati daw, kargador yan. Ibig sabihin, sanay sa hirap. Hindi mo ba naisip na baka ginagamit ka lang? Ngumiti si Antoinette, ang ngiting may halong kumpiyansa. Hindi ako ginagamit. Mahal ako ni Martin at mahal ko rin siya. Tsaka hindi ako takot sa hirap. Kaya kong hamakin ang lahat para sa kanya. Basta Antoinette, mag-ingat ka lang. Huling paalala ni Cora bago bumalik sa kanyang mesa. Hindi pinansin ni Antoinette ang mga sinabi ng kaibigan. Alam niya sa sarili niya kung ano ang gusto niya at yun ay si Martin. Ang lalaking may matipunong katawan, malalim na tingin at simpleng pamumuhay na sa tingin niya ay magbibigay ng kakaibang ligaya sa kanya. Hindi baling mahirap, ang mahalaga, mahal niya ito. Kinabukasan habang naglalakad si Antoinette sa pasilyo ng opisina, nasa lubong niya si Martin na abala sa paglilinis. Huminto siya at tiningnan ang binata. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa pagnanasa. Martin, bulong niya halos hindi marinig. Tumingala si Martin. Ang kanyang muka ay nababalutan ng pawis. Antoinette, sagot niya. Ang boses niya ay may bahid ng paggalang. Huwag mo na akong tawaging ma'am ha? Ani ni Antoinette, lumapit dito. Ngumiti si Martin, ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba. Antoinette, ulit niya. Ang tunog ay mas matamis sa pandinig ni Antoinette. Gusto kitang makausap mamaya pagkatapos ng trabaho mo. Sabi ni Antoinette, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Sige, maikling sagot ni Martin. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga mata ni Antoinette. Pagkatapos ng trabaho, nagkita sila sa isang tahimik na sulok ng parke. Ang hangin ay malamig at ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang sa malayo. Martin, simula ni Antoinette, gusto kong malaman mo na mahal kita. Nagulat si Martin, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Antoinette, bulong niya, tila hindi makapaniwala. Alam kong mahirap ka lang at ako ay manager. Pero hindi yun mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ikaw at ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa iyo. Patuloy ni Antoinette. Lumapit si Martin at hinawakan ang kamay ni Antoinette. Mahal din kita, Antoinette. Sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Akala ko, hindi mo ako papansinin. Paano kita hindi papansinin? Ikaw lang ang nakakakita sa akin. Bulong ni Antoinette. At pagkatapos ay ngumiti. Gusto kong magkasama tayo, Martin. Gusto kong tumira sa bahay niyo. Sa bahay namin? Malayo yun, Antoinette, tsaka hindi ka sanay sa buhay doon. Tanong ni Martin. Ang kanyang kilay ay nakataas. Wala akong pakialam. Mariing sabi ni Antoinette. Kaya kong tanggapin kung anumang buhay ang meron ka. Basta kasama kita. Niyakap ni Martin si Antoinette ng mahigpit. Salamat Antoinette. Salamat sa lahat. Bulong niya sa tainga ng dalaga. Kinabukasan nag-empake si Antoinette ng kanyang mga gamit. Alam niya na gagawin niya ang lahat para sa pagmamahal niya kay Martin. Sumakay sila sa bus patungo sa probinsya. Mahaba ang biyahe, pero hindi ito ininda ni Antoinette. Ang mahalaga ay kasama niya si Martin. Nang makarating sila sa kanilang destinasyon, bumaba sila sa isang liblib na lugar. Ang bahay ni na Martin
ay gawa sa kahoy at kawayan na may simpleng disenyo. Ang paligid ay puno ng mga puno at halaman at ang hangin ay sariwa. Ito ang bahay namin, sabi ni Martin. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagmamalaki. Ang ganda, bulong ni Antoinette. Tinitingnan ang paligid. Payapa rito. Habang papalapit sila sa bahay, nakita nila ang isang matandang babae na nakaupo sa balkonahe, nagbabasa ng libro. Nay, tawag ni Martin at dali-daling lumapit sa matanda. Ngumiti ang matanda at niyakap ang kanyang anak. Martin, anak, buti naman at nakauwi ka na. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay. Sino ang kasama mo? Si Antoinette po, Nay, sagot ni Martin. Girlfriend ko po. Tiningnan ni Aling Criselda si Antoinette. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagtataka. Antoinette, magandang araw sa iyo, iha. Halika at maupo ka. Ulit niya at pagkatapos ay ngumiti. Ngumiti din si Antoinette at lumapit sa matanda. Salamat po, Aling Criselda, sabi niya at naupo sa tabi ng matanda. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Antoinette ang selos. Gusto niya na masolo si Martin at ayaw niya na may ibang tao na umaagaw sa atensyon nito. Naisip niya na kailangan niyang gumawa ng paraan para mawala si Aling Criselda sa buhay nila. Kinabukasan habang nasa trabaho si Antoinette at Martin, bumalik si Antoinette sa bahay ni Martin. Nakita niya si Aling Criselda na nagluluto sa kusina. Aling Criselda, tawag ni Antoinette. Ang kanyang boses ay may halong pagkukunwari. Pinapatawag po kayo ni Martin sa opisina. May mahalaga raw po siyang sasabihin sa inyo. Nagulat si Aling Criselda. Pinapatawag ako ni Martin? At bakit naman? Hindi ko po alam, Aling Criselda, sagot ni Antoinette. Pero mukhang importante daw po. Kailangan niyo pong sumama sa akin. Nag-aalangan si Aling Criselda, pero sa huli ay pumayag din. Sige, iha, tara na. Sumakay sila sa tricycle at biumahe patungo sa lungsod. Habang nasa biyahe, umulan ng malakas. Ang hangin ay malakas at ang mga puno ay umuyuko sa lakas ng ihip ng hangin. Aling Criselda, mukhang bumabagyo, sabi ni Antoinette. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. Hindi tayo makakarating sa opisina ni Martin. Kailangan po nating sumilong. Saan tayo sisilong? Tanong ni Aling Criselda. Ang kanyang boses ay may bahid ng takot. May nakita po akong tulay doon, sagot ni Antoinette at itinuro ang isang tulay sa malayo. Doon na lang po muna tayo sumilong. Bumaba sila sa tricycle at lumakad patungo sa tulay. Ang ulan ay malakas pa rin at ang mga damit nila ay nabasa. Nang makarating sila sa ilalim ng tulay, madilim at malamig ang paligid. Dito na lang po muna tayo, Aling Criselda. Hintayin na lang po natin humupa ang ulan, sabi ni Antoinette. Sige, iha, sagot ni Aling Criselda at umupo sa isang sulok. Habang nakaupo sila, naramdaman ni Antoinette ang kaba sa kanyang dibdib. Nag-iisip siya kung paano niya iiwan si Aling Criselda nang hindi ito naghihinala. Aling Criselda, kailangan ko lang pong maghanap ng pagkain, sabi ni Antoinette. Ang kanyang boses ay may halong pagkukunwari. Nagugutom na po ako. Babalik po ako agad. Sige, iha, sagot ni Aling Criselda. Mag-ingat ka. Tumayo si Antoinette at naglakad papalayo. Hindi siya bumalik. Iniwan niya si Aling Criselda sa ilalim ng tulay, mag-iisa. Habang naglalakad si Aling Criselda sa dilim, naramdaman niya ang kaba sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang maglakad-lakad. Naghahanap ng pwedeng masilungan. Nang makarating siya sa isang sulok, nakita niya ang isang tela na may laman. Hindi ito basta-basta makikita ng kung sino man. Lumapit si Aling Criselda sa tela at dahan-dahang binuksan. Gulat na gulat siya nang makita ang laman nito.
Punong-puno ito ng ginto. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Samantala, umuwi si Martin sa bahay at hinanap ang kanyang ina. "Nay? Nay?" Tawag niya pero walang sumasagot. Nag-alala si Martin at tinawagan si Antoinette. "Antoinette, nasaan si nanay? Hindi ko siya makita." "Martin, baka nagkaroon na ng problema sa pag-iisip si Aling Criselda. Baka lumayas na siya. Huwag ka nang mag-alala, nandito naman ako." Sagot ni Antoinette. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkukunwari. Iyak nang iyak si Martin. Hindi siya makapaniwala na nawawala ang kanyang ina. "Hindi, Antoinette, hindi. Hindi ko siya hayaang mawala." "Martin, kailangan mong maging matatag," sabi ni Antoinette. Niyakap ni Antoinette si Martin at sinubukan niyang aliwin ang binata. Pero sa loob niya, masaya siya. Sa wakas, nasolo niya si Martin. Lumipas ang 3 buwan, naging masaya si Antoinette at Martin sa kanilang pamumuhay. Pero sa loob ni Martin, may kirot pa rin sa kanyang puso. Hindi niya makalimutan ang kanyang ina. Isang araw habang naglalakad si Martin sa palengke, nakita niya ang isang matandang babae na naglalakad kasama ang 2 pulis. Nagulat siya nang makita niya si Aling Criselda. Pero hindi na ito ang dating Aling Criselda na nakilala niya. Nagbago ang pagkatao nito. May suot itong marangyang damit at ang kanyang muka ay puno ng kumpiyansa. "Nay!" tawag ni Martin at dali-daling lumapit sa matanda. Ngumiti si Aling Criselda at niyakap ang kanyang anak. "Martin, anak, buti naman at nakita na kita," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. "Nay, saan ka galing? Bakit ka nawala?" tanong ni Martin. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "Hayaan mo akong ikwento sa'yo ang lahat, anak," sagot ni Aling Criselda. "Pero kailangan nating magkita kasama si Antoinette." Nagulat si Martin. "Kasama si Antoinette?" "Oo, anak," sagot ni Aling Criselda. "Mahalaga ang sasabihin ko sa inyong dalawa." Kinabukasan nakita sila sa isang restaurant. Kasama ni Aling Criselda ang 2 pulis. Nagtataka si Antoinette kung bakit may kasamang pulis si Aling Criselda. "Aling Criselda, ano po ang nangyari?" tanong ni Antoinette. Ang kanyang boses ay may bahid ng pag-aalala. "Antoinette, ikaw ang nag-iwan sa akin sa ilalim ng tulay, hindi ba?" Diretsong tanong ni Aling Criselda. Nagulat si Antoinette at ang kanyang mukha ay namutla. "Aling Criselda, hindi po. Hindi po totoo yan." "Huwag kang magsinungaling, Antoinette," mariing sabi ni Aling Criselda. "Alam ko ang lahat. Ikwento ko na sa mga pulis ang lahat ng nangyari." "Aling Criselda, humihingi po ako ng tawad. Patawarin niyo po ako," sabi ni Antoinette. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Tiningnan ni Aling Criselda si Antoinette. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng awa. "Antoinette, pinapatawad na kita. Pero kailangan mong pagbayaran ang iyong kasalanan." Nagulat ang lahat nang si Martin mismo ang nagpakulong kay Antoinette. Galit na galit ito dahil sa ginawa niya sa kanyang sariling ina. "Antoinette, hindi kita mapapatawad," mariing sabi ni Martin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Ginawa mo ito sa aking ina. Kailangan mong pagbayaran ang iyong kasalanan." "Martin, mahal kita," sabi ni Antoinette. "Patawarin mo ako." "Hindi, Antoinette. Hindi na kita mahal. Tapos na tayo." Dinala ng mga pulis si Antoinette sa kulungan. Habang papalayo siya, nakita niya si Martin at Aling Criselda na magkasama, masaya. Namuhay ng masaya at masagana ang mag-ina. Habang si Antoinette ay pinagbabayaran sa kulungan ang kanyang mga kasalanan. Sa loob ng kulungan naramdaman ni Antoinette ang pagsisisi. Naisip niya ang lahat ng kanyang ginawa at ang mga pagkakamali niya. Naisip niya ang pagmamahal na ibinigay sa kanya ni Martin at kung paano niya ito sinira.
Isang araw habang nakaupo siya sa kanyang selda, narinig niya ang isang boses na tumawag sa kanyang pangalan. Antoinette, sabi ng boses. Tumingala si Antoinette at nakita niya si Aling Criselda na nakatayo sa harapan ng kanyang selda. Aling Criselda, bulong ni Antoinette, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ano po ang ginagawa niyo rito? Antoinette, gusto kitang kausapin. Alam kong nagsisisi ka sa iyong mga ginawa. Opo, Aling Criselda, nagsisisi po ako. Patawarin niyo po ako. Antoinette, pinatawad na kita. Pero kailangan mong baguhin ang iyong sarili. Kailangan mong matuto sa iyong mga pagkakamali. Opo, Aling Criselda, sagot ni Antoinette. Gagawin ko po ang lahat para magbago. Mula noon, naging regular na bisita ni Antoinette si Aling Criselda sa kulungan. Tinulungan niya si Antoinette na magbago at maging isang mas mabuting tao. Pagkatapos ng ilang taon nakalabas si Antoinette sa kulungan, nagsimula siya ng bagong buhay at sinubukan niyang bumawi sa kanyang mga pagkakamali. Isang araw habang naglalakad siya sa parke, nakita niya si Martin at Aling Criselda na magkasama, masaya. Lumapit siya sa kanila at binati sila. Martin, Aling Criselda, sabi ni Antoinette. Nagulat si Martin at ang kanyang ina nang makita ang babae. Antoinette, bulong ni Martin, tila hindi makapaniwala. Kumusta na kayo? Tanong ni Antoinette. Mabuti naman kami. Ikaw, Antoinette, kumusta ka na? Sagot ni Aling Criselda. Mabuti na rin po, sagot ni Antoinette. Nagbago na po ako. Nagsisisi na po ako sa lahat ng aking mga ginawa. Ngumiti si Aling Criselda. Alam ko, Antoinette, alam ko. Tiningnan ni Martin si Antoinette. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagtataka. Martin, humihingi ako ng tawad. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakamali. Tiningnan ni Martin si Antoinette ng matagal at pagkatapos ay ngumiti. Antoinette, pinatawad na kita, sabi niya. Pero kailangan mong patunayan sa akin na nagbago ka na talaga. Oo, Martin. Gagawin ko ang lahat para patunayan sa'yo na nagbago na ako. Mula noon, naging magkaibigan sina Antoinette Martin at Aling Criselda. Nagtutulungan sila sa isa't isa at sinusuportahan nila ang bawat isa. Naging masaya ang kanilang pamumuhay at natuto sila sa kanilang mga pagkakamali. Ang aral ng kwentong ito ay hindi mahalaga kung gaano ka kahirap o kaya man. Ang mahalaga ay ang pagmamahal, paggalang at pagpapatawad. Ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa kung paano mo pahahalagahan ang isang bagay. Dahil ito ang susi sa pagbabago at paghilom ng sugat ng nakaraan. Sa huli, naging masaya si Antoinette sa kanyang bagong buhay. Naging matagumpay siya sa kanyang trabaho at nakahanap siya ng bagong pag-ibig. Hindi niya nakalimutan ang kanyang mga pagkakamali, pero ginamit niya ito bilang aral para maging isang mas mabuting tao. Ang buhay ay puno ng pagsubok at ng hamon, pero sa bawat pagsubok may aral na matututunan. Ang mahalaga ay huwag kang sumuko at patuloy kang lumaban dahil sa bawat pagsubok may bagong simula na naghihintay sa'yo. At sa bawat bagong simula, may bagong pag-asa na magbibigay sa'yo ng lakas para ipagpatuloy ang iyong laban. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.